So ito naman yung meter panel niya mga idol. Ayan, napakaganda. Available na dito yung Monarch Sphere 180cc dito sa branch ng Kalilangan, Bukidnon. So ito na siya mga idol, katabi na natin. Ayun, nilabas na rin nila. Sa mga naghanap na pala dyan ng underbone na 150cc pataas. So meron tayo dito Monarch Sphere 180. So andito lang yan sa Skygo Kalilangan, Bukidnon branch. Wala na siyang kickstart na starting system. So meron lamang siyang electric start. Meron siyang kabuang displacement na 174cc. Ito ay naka 4 stroke, naka 4 valves, naka dual overhead cam na siya. So alam naman natin yung isang motor na naka DOHC, puproduce talaga yan ng more power tsaka more speed. Kaya mas advanced yung isang motor DOHC kumpara doon sa naka single overhead cam. So ito ay fuel injected 6-speed manual gearbox. Pagdating naman sa fuel tank capacity niya, abot siya ng 6.5 liters. Average fuel consumption around 40 km per liter. So matipid niyan mga idol sa isang 180cc. Max power output niya, kaya nitong mag-produce ng power output ng hanggang 16.76 horsepower sa kada 9,000 RPM. Ang max torque na umaabot ng 15.5 Nm sa kada 7,000 RPM. So napakalakas ng motor na to pagdating sa pagpuproduce ng power output. Makikita mo yung headlight niya. So naka LED na siya. Signal lights niya naman, makikita natin dito banda sa gilid, ayan sa baba. So naka LED siya mga idol, tapos sa kabila LED din siya. So makikita natin yung cooling system niya, ito sa loob. Yan makikita natin. So klarong-klaro. Tapos pagdating sa suspension niya ito. So mataba siya mga fender niya sa harap. So same din, naka-blue. Tapos naka-plastic. So glossy yung kulay niya. Tapos ang maganda diyan kasi naka-Allen bolt na siya mga idol. So ayan, Allen bolts na siya. Allen bolts dito. Tapos dito naman is naka-Allen bolts. Pagdating sa braking system niya sa harap, so naka-disc brake na siya mga idol. Tapos dito naman sa caliper niya, ito naka-black. Pagdating dito sa mags niya, ito naka-glossy blue din siya. Pareha sila ng body at saka ng mags niya is naka-glossy blue. Yung palatandaan, not tubeless yung gulong ng motor na to. Tapos meron siyang brand na U1 Chin. So yung sukat niya naman dito sa harapan is 90 by 80 by 17. So kapag ganitong klaseng gulong mga idol, ito ay for balancing talaga to. Naka-tubeless mga dito sa gilid niya, ito makikita natin yung decals niya, simple lang. Naka-black dito, tapos matte na siya. Dito naman is naka-blue, glossy. Tapos makikita natin yung emblem ni Monarch. So dito makikita natin yung pangalan niya, Sphere. Tapos yung engine displacement, 180cc. May nakalagay na kulay gray. So naka-ano lang siya, naka-lining. Tapos dito naman may butas yung mga idol, ayan o. Tapos dito may butas din. Pag may mga butas na ganito mga idol, is good for aerodynamics or lusutan ng hangin. Papasok yung hangin dito sa loob na to. So lalabas na naman dito. Kapag naka top speed ka na, so hindi ka na mangangamba kasi nga may lusutan yung hangin. So pasok dito, saka lalabas naman dito sa kabila. Yung blue, diretso dito hanggang sa likod yung idol. Angkasan dito, tutupi siya. So naka-gray, tapos hindi rin siya nagbabibrate pagdating sa top speed ka na. Hindi naman siya maalog. So dito wala siyang starting system na kickstart. So wala dito. So ang meron lang dito yung brake pedal niya sa likod. Ito apakan ng driver, tapos equip na siya ng rubber. So ayan mga idol. Tapos natutupi din siya. Ayan o. Pag tupi niya, babalik din siya ng kusa. So meron kasi siyang naka-spring kasi siya mga idol. So kapag nasagi ito or sumayad sa semento or sa lupa, tutupi lang siya. So hindi ka basta-basta matutumba kapag nagbanking ka sa motor na to. Kasi nga parang flexible na rin yung apakan ng driver. Dito naman sa muffler niya ganito, naka-black, tapos meron siyang end cap doon sa dulo na kulay gray. So ayan. So ito na yung nagsiselving cover niya mga idol, para hindi ka basta-bastang mapapaso kapag nagsampa ka sa motor na to, or maging yung angkas mo kapag sumampa sa motor na to, kasi hindi rin siya basta-basta mapapaso. Sa likod niya naman na bahagi na gulong, naka 120 by 70 by 710. So standard ang gulong na to na 17 size. Tapos mas malapad dito sa likod. Or braking system niya, magkaparehas lang sila, naka-disc brake sa harap. Dito sa likod is naka-disc brake naman. So makakaasa ka talaga pagdating sa stopping power niya, is napaka-goods talaga. So ito naman likuran niya. Meron siyang extra fender dito na plastic. Dito mo ilalagay yung yung plate number mo. So, signalize niya naman sa likod is maliliit lang siya mga idol ito. So naka-LED rin yan. Sa kabila, LED na rin yan. Tapos flexible siya. So hindi siya basta-bastang mababali kapag nasagi mo. Ito naman sa taillight niya, ganito siya. Naka-formang star. Ayan. Tapos ito ay naka-LED na rin siya. Ito naman yung gear shifting niya. Matatagpuan natin dito banda sa kaliwang bahagi ng ating apakan. So meron itong 6-speed manual gearbox. Pagdating naman sa side stand niya, so I think wala siyang side stand, kill switch.
Wala tayong makikita dito na parang button or sensor dito sa gilid niya. Tapos dito, ganun din, meron siyang apakan ng angkas. Pagdating sa gilid niya mga idol, wala siya gaanong decals. So, yung naka-decals lang talaga sa motor na to is Spear 180 na placement niya. So, ito, maliit lang na decals sa nilagay nila dito sa bandang likuran. So, ayan, naka-gray, lining lang, tapos blue na siya. So, pagdating sa upuan niya, makapal siya mga idol. Asahan mo, hindi ka basta-basta mangangawit dito pagdating sa long rides. Yung grab bar niya naman, ganito siya, naka-gray, yung kulay niya. Pagdating sa susian niya mga idol, ito, dito ka na rin magbubukas ng upuan. Ayan, push mo lang, pabalik dito, tapos lock, andito na rin. So, kung gusto mong iwan sa matataong lugar mga idol, meron na rin siyang shutter lock. Ito, so ilalagay mo lang to, tapos maglalak, hindi mo na siya basta-basta masusian. So, ito naman yung meter panel niya mga idol. Ayan, napakaganda. So, makikita natin, naka-color na siya. So, yung information dito makikita natin, ayan, yung gear indicator nandyan na, yung neutral indicator niya mga idol, andyan na. So, yung gear indicator, meron siyang 6-speed manual gearbox. Tapos, yung fuel indicator, makikita na rin natin dito kung full or empty na ba yung motor mo. RPM indicator, nandito rin siya mga idol. So, kompleto na yung meter panel niya. So, ito ay digital meter panel na siya. Pwede ka mag-adjust dito sa gilid, ayan. Pagdating naman sa switches ng motor na to, ito, high and low beam, andito naka-indicate. Tapos yung na lights left and right, dito na rin yung horn niya. Andito na makikita natin yung kill switch. Ayan mga idol. Tapos ito yung sa headlight niya naman, on, tapos mag-off ka dito. So electric start. Yung motor na to is wala siyang kickstart. Lagi mong i-monitor yung battery health ng motor na to para hindi ka basta-basta magtutulak kapag naubos yung baterya niya or nalulobat. So makikita naman natin yung health ng baterya dito mga idol dito sa meter panel niya. Pagdating naman sa presyo ng motor na to, meron siyang SRP na 116,000 pesos. Ito mo naman ang installment or utang, magda-down ka lang dito ng 3,000 pesos. Mag 3 years is 6,547. Tapos yung 2 years mo is 8,486. Tapos yung 1 year mo naman is 14,010 pesos yung babayaran mo dito sa monthly installment ng motor na to. So meron siyang rebates na 200 pesos. Kung naghahanap ka ng Monarch Spear 180, available na yan dito sa Skygo Kalilangan, Bukidnon branch. So visit na lang kayo dito para sa karagdagang detalye mga idol. Hanggang dito lang tayo mga idol. Huwag kalimutang mag-like at syempre mag-subscribe dito sa YouTube channel natin kung ngayon ka lang napabisita dito. At like at follow mo na din ako sa pinakabagong FB page natin ng mga idol. So meron na tayong 2.0 mga idol na FB page. So hanggang dito lang tayo. Ride safe at ingat palagi.